Seizing the opportunity to do good, especially in the household of faith. Kana bitaw pagdakop nimo ba nga di nimo buot palabyon ang kahigayunan sa pagbuhat og maayo labi na diha sa kauban sa pagtuo. Atong text makita natin in the book of Galatians chapter 6 verse 1 down to 10 mga Exod. Ingon si Pablo, brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Bear one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if anyone thinks himself to be something, then when he is nothing, he deceives himself. But let each one examine his own work, and then he will have rejoicing in himself alone, and not in another. For each one shall bear his own load. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to the flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not go weary while doing good, for in due season we shall reap it if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Manay ni Pablo, busa kung naman tayo kahigayunan, buhato nato ang maayo, labi na gayon ni atong kauban nato sa pagtuo mga Exod. Sa Greek na mythology o sa Greek na mga tinuuhan ba, na sila ay Diyos nga gitawag nila si Kairos. No? Nagtuko nga klaro na gid na sa loyo. Kaya katong miyagi, medyo gito halap-halap kay ang iyang lumen. Dili na kayo kusog mga Exod. So ang mga Grigo na sila ay Diyos nga gitawag nila si Kairos. O mao na siya ang God of opportunity o ang Diyos sa oportunidad mga Exod. Nga siyang nag-create sa ginatawag nato what is convenient and appropriate at the right time and at the right place. Siyang nagabuhat ana according to Greek. Siyang nagahanay sa tanang mga butang sa saktong oras, sa saktong panahon, o sa sakto pud nga lugar. Apan kini si Kairos was seen as a beautiful God nga di yun pud nagakatiguang. Gwapo, nindot, aniyag nga Dios, nga wa gyud nagakatiguang, apan ang problema upaw lang gyud siya. And then ang usang parte sa iyang lawas nga pwede gyud nimong magunitan, tungod kay may buhok siyang taas nga ano lang sa iyang atubangan sa iyang ulo mga Exod, sumala sa inyohang makita diha nga picture. O kana nga maong buhok niya, samtang mag-aagi siya, wala gina parte sa iyang lawas nga pwede nimong gunitan. Nga kung mamiss na nimo mga Exod, then si Kairos pwede kanyang balikan, pwede kanyang patyon, or mo provide siya og dili mga maayong panghitabo sa imuhang kinabuhi. That is according to Greek na mythology. Muna nga kung si Kairos moagi, ayaw yun o palapya, you must grab the opportunity. Amen. Ngayon mo yung dakpon ba? Muna nga kasi po kung moagi sa opportunity, paglabayan na maglisod na kaugunit niya. And that is the idea mga Exod. Opportunity, gikan ka na sa Greek word nga kairos. Nga iyang bot ipasabot, it means an opportune time. It means a suitable time. The right moment and a favorable moment. That is an opportunity. Mayong panahon,
hanay nga panahon, pabor nga kahigayunan para nimo, right nga panahon para nimo, and that is an opportunity, mga igsoon. Ang kahigayunan happens within the boundary of time. Kasi po, kung walay oras, wala yun po'y kahigayunan. O kana nga kahigayunan, it is offered by God, kanato nga mga buhi. O ang oportunidad po, it is only for the living. Para nato nga mga buhi, mga igsoon, mo na nga kanato nga mga buhi karon, anagyoy countless o daghan nga mga kahigayunan, kung ato lang yung tugutan o gablihan ng atong mga mata sa mga panghitabo, mga event, mga moments sa atong kinabuhi, maayo man kana o dili, mga igsoon. Kita nga mga Kristohanon, you are mandated to do good. Ingon nga, oportunidad ka na, nga dili utak nato angay emis. Ikaw nga ko, gisugo ta sa Ginoo, nga atong is-seize, atong i-grab, dili nato tugutan nga mamis, ang kahigayunan sa pagbuhat ug maayo, labi na mga igsoon sa kauban nato sa pagtuo. Muna sa atong pagtuo in the book of Galatians chapter 6 verse 1 down to 10, may 5 kahigayunan nga atong makita gikan niini. Kahigayunan nga unta dili nato angay palabyon sa pagbuhat og maayo, labi na sa kauban nato sa pagtuo. Amen ba? Lingyan na itong tapat o ingyan na siya nga kauban ba yata sa pagtuo? Ingna ba? Amen. We are one in faith. We belong to the household of faith. Nga ang atong gialagaran mao gyud ang anak sa Ginoo nga mao si Jesus Christ, mga igsoon. Una, the opportunity to restore a fellow brother or sisters in the spirit of gentleness. Das ingon ni Pablo nga kung ang inyuhang kauban sa pagtuo mo dibiyay, mahagpa gali sa iyahang pagtuo, responsibility nato nga mga espiritual nga atong i-restore ang atong fallen nga brethren in the spirit of gentleness. Ingon nga igsuon diha kang Kristo Jesus, dili tanan ligdong, dili tanan firm, dili tanan makabarog panahon sa mga kakulian o tentasyon sa ilahang pagtuo. Tungod kay may mga pipila nga midibiyay, may mga pipila nga medyo milihay o misimang sa kamatuoran, agi sa ilahang kandak o agi sa mga doctrine. Amen ba? Dili tanang ligdong sa pagtuo. May mga Kristohanon nga mi lihiw sa ilahang kandak as Christian. May mga Kristohanon nga midibiyay sa ilahang belief as Christian, mga igsoon. Muna nga kanato nga mga espiritual, kanato nga mga firm sa faith, atong responsibility nga i-restore kining mga fallen nga brethren, but in the spirit of gentleness, mga igsoon. Kaning spiritual, dili nitong mga taong mga stricto kayo, dili nitong mga tao nga stern, nga murag dili bahalos mo katawa, nga murag paminaw nimo sigilag fasting, nga paminaw nimo sigilag ampo, dili nimo ang spiritual, mga igsoon, nor dili nitong mga taong religious, but those who walk in the Spirit. Amen. Ang mga spiritual is those who walk in the Spirit, nga dili nila but i-gratify ang desire sa ilang flesh and bear the fruit of the Spirit in their life. Muna kita nga mga Kristohanon, gitawag po tang mga spiritual being. Amen. Nga naman, because we walk in the Spirit. Ug siya nga naglakaw diya sa Espiritu, wala niya ginapatuyangan ang tinguha sa iyang unod. Iya kaning ginapatay, o iyang ginatugutan nga ang balaan nga Espiritu,
magbunga sa iyahang kinabuhi. Mo na nga gitawag tag espiritual mga igsoon. Ang gentleness is a fruit of the Spirit by which the Spirit will restore the fallen fellow brother or sisters. Nasayod ta nga bunga sa espiritu ning gentleness, amen ba? Kining pagkamaaghop ba? Mao ba na sa Bisaya ang gentle? Kanang dili ka rush, dili ka harsh. Maayo ka sa imong isig ka tao mga igsoon, and in gentle way. Mao na ingon ni Pablo o kanibunga ni sa espiritu o niyana nga moong bungaha atong i-restore, atong ibalik ang kung kinsa mang igsoon sa pagtuo nga medyo ni haylo sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang word po nga restore, it is a verb. It means to set a broken bone. That is the word restore. Kana bitang murakag nalisa o nalisa ka, and then kadi kayo kakatarong og lakaw, miadto dayon ka sa manghihilot para nga i-restore or i-fix ang imong mga bukog nga nga disalign. That is the idea mga igsoon sa restore. Mo na nga naghatag ni natong panghuna-una nga dili sayon ibalik, i-restore ang igsuon nga nahagba sa pagtuo. Tinuo dili. Dili sayon i-restore ang brethren nga na-fall down tungod kay sama na sila sa taong napiang, sama na sila sa taong nangabaliag bukog, nga kung imong tandugon, may inyo nag-agay, may inyo nag-ayay sakit man, mo na nga, it must be handled with gentleness. Usahay kita nga Kristohanon, natay mga igsoon sa pagtuo nga nawala, usahay atong mga pulong bugat o sakit kayo sa katanan. Kung gusto nato sila i-restore diha sa pagtuo, then you must be gentle. Amen. Dapat gentle ta, dapat dili ta harsh sa atong mga pulong because they are so sensitive. Mga sensitibo kaya na silang mga pagbati, mga biglunon kaya na sila og mga pagbati mo na nga kinahanglan gentle ta. Amen. Dapat gentle ka mga igsoon. Whenever our fellow brother and sister in Christ deviate from the truth and fall into error, it presents an opportunity for the spiritual to utilize the fruit of the Spirit, especially in gentleness, in order to restore them. Muna nga dapat na itong masabtan nga kung ang atong igsuon medyo milihay o medyo misimang sa saktong pagtulunan, agi sa ilang conduct o agi sa kung sa mga doctrine nga ilang ginaposes, kana nag-ablik kay gayunan para nato nga mga espiritual nga atong magamit ang bunga sa balaan nga espiritu nga mo ang pagka-gentle aron nga mabalik sila diha sa pagtuo. Ato ba nang nakita nga kahigayunan? Daghantag mga igsuon sa pagtuo nga medyo di na nato ikita karon. May pinatay mga kauban sa atong balay nga dili na jud kayo aktibo sa pagpangalagad sa Ginoo, pero kana it provides an opportunity for you to utilize the gift of the fruit of the Spirit to restore them, mga igsoon. Amen. Kahigayunan ka na, it is an opportunity nga kung imong masabtan, panahon nga imuhang gamiton ang bunga sa Espiritu nga mong pagka-gentle. O imo silang hinay-hinayon o restore, balik nga na sa sabakan sa Ginoo. That's why ni Pablo, kamong mga espiritual, you should restore your fallen brethren in the spirit of gentleness. Kaya nga naman,
apan sa pikas lot nga bahin, magbantay punta, kay basin baya o kita po'y matintal. Amen. That's why you must be careful. Ikaduha, the opportunity to bear one another's burden, which fulfills the law of Christ. Ang kahigayunan sa pagpasan ba sa kabugaton sa isig usa, kansang mo ang pagtuman sa balaod ni Kristo. Burden is something that pressing one down, mo lang kabugaton. Butang naga duso paubo sa usang tao, physically and emotionally, in a bad sense. Mga pressures sa kinabuhi, nga nagaduot ni mo paubos, nagapaluya sa imuhang physical na lawas, or emotionally mga igsoon, sama sa mga kakulian, mga struggles, mga oppressions, mga problema, o mga hagit sa kinabuhi. Ingon nga sa lamang kita diya sa lawas ni Kristo, we are mandated to carry each other's burden. That is, we are to take up with hands as a support to the load being carried by one another. Inay mong tapat nga gisugo ka sa Ginoo. Ina ba? Nga atong tabangag pasan ang kabugaton sa atong igsuon sa pagtuo. Inay mong tapat nga dili pwede sa Kristohanon ng idya-idya, aho-aho. Ina ba? Nababataliha. It is a responsibility and it is an opportunity nga makatabang ta sa atong brethren whenever nga nasa mga burdens nga ginapasan sa kinabuhi mga igsoon. To carry one another burden is to be physically or virtually present in the intention of alleviating the load carried by other brethren in the attitude of love, not of condemnation, that serve as an opportunity for the spiritual. Mala nga kung makita nimo imong igsuon nga naay problema, madunggan nimo ang imong igsuon sa pagtuo nga dagko kayog hagit nga giatubang sa kinabuhi, ingna imong tapat kahigayunan ka na. Amen. Kahigayunan ka na nga makatabang talila. In what way? You must be physically or virtually present. Kabalo ba mo nga pag ang imuhang igsuon na sa problema, makapag-aana niyang usang text nimo, mangumusta ka niya. Sister, nakadungog ko na kay problema. Kumusta ka naman? Ako kang ginaampo nga hatagan kag kusog sa Ginoo to stand. Di ba madasig ang atong kasing-kasing? Amen ba? Ang akong pangutana, sa atong mga igsoon diri nga naay mga problema, lingay mong tapat, nakapangumusta ba ka? Lingiya ba? Nakapangumusta ba kita? Ato bang nakumusta? Kumusta naman ka, brother? Dugay-dugay nagikuha kita ni anak sakit mabuha. Usahay manggut kay busy na kahit sa atong kinabuhi, and wala ta kabantay sa atong kauban sa pagtuo nga gikusok-kuso na dahil sa pagsulay o sa mga panuway sa kinabuhi. Then, nuwa kita nakapangumusta igsoon. We are obligated as Christian to bear one another's burden. Dili man lang na trabaho sa pastor ang pagpangumusta. Trabaho nato lang tanan. May manggali mo nga kung magsakit mo na mamisita kami og magsakit ni wag ay mamisita. Di ba tinuod? Kaya amo una kamo manggod permi. Akong pangutana nagahuna-huna papud mo na mo. That's why importante nga sa body ni Christ, importante mga igsoon nga naagit tay willingness and strong desire
nga kung na maigsuon nato nga naa sa problema, paningkamutan nato nga kung makabisita man ta physically, mas maayo. Pero kung wa man gyud panahon makalaag silang balay, at least makahimo tag pagtawag o pag-text, pagpangumusta sa ilang kahimtang ba. Amen. Kay kita bitaw kung naaman tayo problema, malipay baya ta kung naakoy mamumusta nato. Nabay mo ingon nato nga may raman mo o namoy panginahanglanon makahinumdum mo. Pero kung wa na mo'y panginahanglanon, di naman mo makahinumdum, di ba? It means nga ang tao na kinahanglan gid support labi na panahon sa mga trials o suffering sa kinabuhi mga igsoon. But the intention is this, aron nga ipagaan ang load nga ilang ginapasan. Ingana tamang tinabangay, not in the attitude of condemnation, usahay magod kita, present lang kita, pero ato pang mahay-mahayon ang tao ba? Ikaw manggod. Natuod ka, pero ang imong presence wala nakatabang kay nga naman. Imbis nga magpagaan ka sa ilahang pagbati, imo naman hinunod silang gikondem o gibasol, nga nung naingana ang ilang kahimtang. Diba? It is condemning o makapabukat sa pagbati. I believe, my friend, na right time ang pag-istorya o angayan. Even how right you are sa ibang opinion, pero kung dili naman na right time, it weighs down the heart sa naminaw. Di ba tinuod? May mga panahon nga ang atong gikinahanglan dili correction. Kabalo man tangan nasayod ta tungod sa atong gibuhat. Pero lagi mga panahon nga ang ato sa iyong gikinahanglan pagsabot, ang atong gikinahanglan present sa mga tao nga dili mo condemn nato kun dili mutabang nato agak pa sa mga burden sa kinabuhi. Amen. Napabata diha mga igsoon. Kana kitang sakit imong ngipon and ingnon pagyud ka o daga ba? Mura mo sabot sakit imong ngipon ay. Pero gisakitan ka ngipon, ingnon ka nga, sige lang, paibot lang wala puhon. Then ay ka istoryahan o di tanawa. Kung naminaw pa ka sako sa una, di unta maging anay imong ngipon, pero naibot na, di ba dili na kayo sakit? O sayang atong timing mo oy. Wa sa timing. Napabata diha mga igsoon. Muna, it is an opportunity for us believers. Katong na-hospital si Dan, I don't know kung pila lay na misita niya o nabay nakapangumusta. Diba? Atong igsoon, si Ma'am Lydia, bagulang ioperahan. Sa iyahang mas, sa iyahang part sa iyang anos, and I don't know kung nabay na mumusta o nakabalo ba po siguro ang kadaghanan. Dagantag mga igsoon din nga yung mga personal nga battle igsoon ay. Diba? Kung na importante po, mangumusta ka. Amen. Pagtanaw ninyo ang maraguan ninyo, kita, ay, kumusta naman si brother? Na ako i-share sa inyo ha. Kailan mo ni Taka? Ni Truni nga Taka? Diba sa merkado? Bago pa na nakabig. Natagakan na siya og sako sa asukal na bali ang tiil. And then, na hospital diri ilahang pahilan. Then magsigir siya sudong sa iyang bintana kay iyang mga kauban sa tinis tuwa nagsigig gula. Wa gyud kahuna-hunag bisita niya. Ibisitahan nilang Pastor Ray o uban sa iyang membro sa Kitaw-Taw ingon si Taka. Mas maayo pa mo pastor, galit ta amigo, nakahuna-huna pa mo nako. Kaning akong mga amigo pastor, wag yun. So nakapig si Taka igsoon. That's why, dako kay nga factor na dili lang siguro sa household of faith, maski pa sa imong mga bayaw, sa imong mga silingan. Be intentional. Amen. Inayayungay ta sa pagpasan sa mga kabugaton sa kinabuhi.
Napaba mo dahil so. Pagpaka na to si Lord niya. But remember not in the spirit of condemnation but in the spirit of kanabitang love. Ang ating intention mapagaan ang burden sa kinabuhi. Next, the opportunity to examine one's work without making comparison to others. Morning ni Pablo nga sa inyong mga trabaho, be sure nga kanang dili mo magsige kumpara sa inyong kaugalingon ngadto sa uban. To examine it means to assay, to test, to prove, to put to test, to make trial of, to verify, to discern, to approve. That which has been tested is demonstrated to be genuine and trustworthy. That is the word examine. Imong sutaon pag-ayo aron mapamatud-an kung tinuod ba na o kasaligan mga igsoon. Ang bote pasabot ni Pablo mao kini nga dili ta unta angay magkumpara sa atong mga buhat ug trabaho ngadto sa uban by which we measure our personal worth. Kay usahay atong ginasukod ang atong bili, ang atong value as person by comparing our works to others. Usahay mingid ta dili man siguro gyud ko maayo ba kay ang akong trabaho lahi man gyud kaysa trabaho pud sa uban. Usahay gina-compare nato ang atong kaugalingon ngadto sa uban. But ni Pablo dili tungod kay nganuman each one of us carries a personal load which cannot be nga dili gyud pwedeng i-transfer. Kaya matagos sa nato may iya-iya pud tang kabugaton nga dili gyud mo maipas sa mga igsoon. Mao na nga kanato nga mga Kristiyano, we should be honest and examining our work, ang atong mga deeds, ang atong action, ang atong attitude, ang atong that carries out inner desire, nga nagadala sa kinasuluran natong tinguha ba, by which we measure our personal worth, not underestimating nor overestimating oneself. Nga sa mga butang atong ginatrabaho, ato bang tanaw ng atong bili as tao nga dili nato igakumpara ngadto pud sa trabaho sa uban mo ni Pablo ug ikaw magmalipayon ka. Amen. Magmalipayon ka mo ni Pablo sa pagi nga wala pud nimo gina-underestimate, sobra pud ka baba ang imong tinanawan nor wa pud nimo gina-overestimate nga murag dili pud ang ayan nga tinan-awan mga igsoon. It is an opportunity for us to examine one's work without making comparison mga igsoon ngadto sa uban. Kaya ning kinabuhi usa sa mga depressing reality is kana bitaw magsige ka kumpara sa imong kaugalingon ngadto sa uban. Amen. Di ba mag-uol ka kung sige ka compare ngadto sa uban. Ikaw pa. The opportunity to share all the good things with your pastor. Mao na ni Pablo nga share all the good things ngadto sa taong naga-shepherd sa imong kaag. When the Bible said share, it means to share one's possession with the implication of some kind of joint participation and mutual interest. This was used in a marriage contract where the husband and wife agreed to joint participation in the necessaries of life. So kaning word po nga share nga gigamit ni Pablo, naghisgot kini ba sa samang kaayuhan sa magtiayon nga mag-inayayungay sila, mag-inambitay sila sa mga kaayuhan sa kinabuhi. Napapataliha mga igsoon. Amen. As Christian, we are to share what is good. Muna ni Pablo, share what is good. O kaninga klase nga good, it means intrinsically good, inherently good in quality, but with the idea of good, which is also profitable, useful, benefiting ngadto sa uban. So kani nga klase nga maayo kana bitaw mapuslanon,
ka maayo nga kanabitaw makaayo gyud sa uban, nindot ngadto sa uban. Agathos is the word good, is the goodness and work of goodness nga imo habang gina-transfer ngadto sa uban. Mo na gisgutan ni Pablo. Understand me, brethren, having blessed by God sa mga maayong butang aning kinabuhian is an opportunity to share in the attitude of humility and thankfulness to the one who shepherd your soul. Sa dihang kamo uswagon sa Ginoo, sa dihang kamo lambuon sa Ginoo, sa dihang kamo i-bless ni Lord sa mga maayong butang aning kinabuhian, kana kahigayunan nga makapaambit pud mo ngadto sa taong nagaatiman sa inyong ka. Ingna na imong tapat nga ay lang tao kasi pastor kung naipatay og sakit, ina ba? Panawag pud og nay birthday. Tusay mayra ta manawag na problema. Mayra ta manawag pastor, iyang po mi pastor gid ay problema pero og dakog halin sa wa gyud manawag. Share in the good things, mga igsoon. Wala yung ni Pablo. That is not my word. That is the very word of Christ. Nagisulat ni Paul, mga igsoon. It is an opportunity for us to share sa taong nag-atiman sa atong mga kalag. Amen. Amen. Katapusan. The opportunity to sow in the Spirit in order to reap everlasting life. Ang universal nga principle mao kini that what we sow is what we reap. Kung usa gyud imong ipugas, mao gyud po imong anihon. O kani nag-apply sa mga unbelievers o sa mga believers, mga igsoon. Ang bunga ngatong nagakakuha from the ground will be decided by the seed we plant on the ground. Ayaw ekspektar og mais kung imong gitanom human. Ayaw ekspektar og lubi kung ang imong gitanom bayabas. Kay unsa imong gitanom, mao gyud po imong maekspektar nga pag-aanihon, mga igsoon. Ang atong mga deeds is the seed being planted. Kasi po ang atong mga gawi, that is a seed being planted ngadto sa spirit or flesh. That's why nga ni Pablo, ang spirit is ground, mao man po ang flesh. Pero ang seed mo ang imong works. O ang seed mo ay mag-determine sa bunga nga imong pag-aanihon. O na nga ni Pablo. Mo na nga kung magpugas ka diha sa espiritu, morning maanin mo kinabuhing walay katapusan. Kung magpugas ka diha sa unod, ang imong maani kaalautan, distraction, mga igsoon, mo na yung ni Pablo. Ang atong deeds is the seed being planted to the spirit or flesh. What we reap determine the kind of seed nga atong ipugas. Amen ba? Ang atong mga nagakaani, ginadeterminar ka na sa klaseng binhi nga atong ginapugas, mga igsoon. Matag karon ug unya sa atong kinabuhi is an opportunity to sow seed in the spirit. Now and then sa atong kinabuhi kay gayunan ka na nga magpugas kita diha sa espiritu. Every moment of brokenness, every moment of hurting, every moment of fear, every moment of doubt, every moment of joy, gladness, victory is an opportunity to plant seed nga mauman ang mga mayong buhat diha sa espiritu, mga igsoon, o gikan sa mga espiritu, you will reap everlasting life. Amen. Amen. Ang kahigayunan nga ikaw nasakitan, ang mga panahon nga ikaw naglibog, ang mga panahon nga nag-struggle ka, ang mga panahon nga naka sa kasuko,
ang mga panahon nga grabe ka kalipay o kanindot ang dagan sa kinabuhi, mga kahigayunan ka na nga mupugas kita diha sa espiritu o gikan sa mong espiritu muali kita o kinabuhing walay katapusan. Amen. Ang kinabuhing walay katapusan, di lang na naghisgot sa kinabuhi nga itong maangkon, inigbalit na Jesus. But naghisgot ka na sa klaseng kinabuhi nga itong maangkon sa diyang atong nailhan sa Jesus. Walang na maghisgot sa kinabuhing mabutay. Kasi po ang eternal life, it talks about the kind of life nga imuhang ma-enjoy karon. Amen. Di ba mag-enjoy man ka sa kinabuhi kung diya sa espiritu mag-ani kag mga maayong butang, suko nagyud kayo ka, pero nagpugas kag pagka mapinungganon. Gusto na gyud unta kang manumbag, pero nagpugas kag pagpugong sa kaugalingon o gikan niya ng espiritu ha, muali kag maayong kinabuhi. Amen. Kasi po ang everlasting life, wa lang na maghisgot sa kinabuhi nga mabutay. It talks about the kind of life nga atong nagaka-enjoy karon while serving, while worshiping, while obeying Jesus Christ, mga igsoon. That is life. That is eternal life. Mo na ingon ni Jesus, and this is eternal life, that they may know you, the one true God, and Jesus Christ, whom you have sent. O kana nga pagkaila, personal kana nga pagkaila, nga nagaka-reflect sa atong adlaw-adlaw, nga pagkinabuhi, mga igsoon. Amen. Kung gusto ka o maayong kinabuhi, aning kinabuhi, pagpugas diha sa Espiritu Santo. Amen. Pagpugas diha sa Espiritu Santo. Kung sige lang nimo patuyangan ang gusto sa imong unod, gikan sa mong unura mag-ani ka kagubot. Pero kung imuhang patyon ang tinguha sa imong unod o magpugas ka diha sa Espiritu, gikan sa mong espirituhan, gikan sa mong espiritu, mag-ani ka maayong kinabuhi. Hallelujah. There are opportunities in every time and event. We are mandated to seize the opportunity to do good, especially nga to sa household of faith. Busa, let us change our perspective and see it as an opportunity to do good, which is restoring our fallen brethren and the attitude of gentleness. Amen. Daghantag mga igsuon nga naigugyod sa mga pagsuway sa kinabuhi. Pero kahigayunan na nato nga mga espiritual. Amen. Nga ibalik sila diha sa pagtuo pero sa kinaiyahan sa pagka kanabitang gentle. Atong tan-awon usab as an opportunity to be intentionally present with an attitude of love when our brethren are weighed down with the burdens of this life. Kahigayunan kana nga makatabang ta sa atong igsuon sa dihang nagpasan silang mga bugat nga suliran sa kinabuhi. It is an opportunity nga ato silang makaagap ta nila ba aron mugaan-gaan ang ilang gipasan sa kinabuhi. Amen. Ato ba lang nakita nga kahigayunan? Ina imong tapat kahigayunan na. No? Ang importante sa Kristohanon magkinumustahay yun mga ito. Dili lang magmaritisa, magkinumustahay ng yun. No? To honestly examine one's work without comparing oneself to others. Nga di ka masigit pangumpara sa imong kauglingon nga to sa uban. O yun ni Pablo, o magmalipayon ka sa imong kaugalingon. To share beneficial good with your pastors. Amen.
Mopaambit sa mga mayong mga butang, and to sow seeds which are good deeds in the Spirit. Mao ni ang mga kahigayunan ngayon ni Pablo, dili ta magkaluya sa pagbuhat, kay due time mo ani gyud ta. Amen. That's why po akong hagit ka na itong tananin sa iyong kabuntagon. Atong is-seize ang kahigayunan sa pagbuhat o maayo, labi na sa itong kauban sa pagtuo. Amen. And I believe nga ang Ginoo magapanalangin yung dugang sa makaglusa.